Dallas Mavericks, biglang naging contender tignan laban sa Kings. Play-in Miami Heat, nagsisimula na. Bakit kailangan gamitin si Kuminga laban sa Houston? Totoong sa Rockets planong gamitin si Kuminga ayon kay Green? Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Bago tuluyang magsimula ang NBA playoffs sa season na ito, pag-usapan muna natin ang resulta sa play-in tournament. Mavericks tinalo ang Kings sa score na 120-106. Ang Dallas Mavericks ay inulan ng kritisismo sa internet nitong nakaraang 2 buwan dahil sa isang trade na ginawa nila sa isang tahimik na gabi ng Pebrero. Patuloy ang mga debate, pero kahit papano, ginawa ng Dallas na magmukhang tama ang plano nila kahit isang laro lang. Sa likod ng isang napakagandang depensa at mainit na shooting, naglaro ang Mavericks na parang isang contender na pinamumunuan ni Anthony Davis. Kahit wala pa rin Kyrie Irving dahil sa injury sa ACL, uusad sila para harapin ang Grizzlies sa Memphis sa Sabado. Dahil posible ring may iniindang injury sa bukong-bukong si Ja Morant ng Grizzlies, magiging kawili-wiling laban ito. Dahil posible ring may iniindang injury sa bukong-bukong si Ja Morant ng Grizzlies, magiging kawili-wiling laban ito. Ang panalo ay nag-angat sa record ni Davis sa play-in tournament sa 4-0 pang pagkatalo at talaga namang naramdaman ang presensya niya sa magkabilang dulo ng court. Nagtapos siya na may 27 puntos, 9 na rebounds at 3 blocks. Para sa Kings, masakit itong pagtatapos sa isang magulong season at hindi nakatulong na nagbubu ang mga tagahanga sa Golden One Center sa kanila paminsan-minsan. Isang panahon ang nagtapos sa prangkisa ng humiling at matanggap ni De'Aaron Fox ang kanyang trade request. Naglaro naman ng maayos si Zach LaVine matapos mapunta sa Sacramento sa pamamagitan ng trade na iyon, pero nanatiling isang koponan ang Kings na nangangailangan ng pangmatagalang plano. Lalo na't tinanggal rin nila si head coach Mike Brown. Maari na nilang simulan ang reset ngayon. Habang sa East, Heat panalo sa laban kontra Bulls sa score na 109-90. Nilampaso ng Chicago ang Miami sa kanilang 3 laban sa regular season. Pero walang duda kung sino ang mas mahusay sa kanilang elimination game nitong Huwebes. Hindi ito ang Chicago. Pinahirapan agad ng Heat ang Bulls sa unang quarter at hindi na lumingon pa sa likod sa kanilang effort na panalo sa NBA play-in tournament. Sa panalong ito, nanatiling buhay ang Miami para sa playoffs at makakaharap nila ang Hawks sa isa pang elimination game sa Sabado. Ang mananalo sa laban na iyon ang kukuha ng pang-8 seed sa East. Ang matatalo ay magtatapos na ang season. Sa pagkatalo nitong Huwebes, tuluyan nang bumagsak ang season ng Chicago sa harap ng kanilang home crowd na nagbubu sa kanila sa halftime. Agad na umarangkada ang Miami sa 39-28 lead in first quarter, habang halos walang ipinakitang depensa ang Chicago. Pagsapit ng halftime, pinalaki pa ng Heat ang kalamangan sa 71-47. Pinangunahan ng perpektong unang half na laro ni Tyler Herro, 23 puntos, 8-8 shooting, 3-3 sa 3. Nagpakita ng kaunting buhay ang Bulls sa ikatlong quarter kung saan nabawasan nila ng 10 puntos ang kalamangan ng Miami, pero huli na ang lahat. Hindi na hinayaan ng Heat na makalapit pa ng single digits ang Chicago. Isang panalo na lang ang Heat mula sa pagkuha ng playoff spot matapos pumasok sa play-in bilang pang-10 seed. Nanguna si Herro noong Miyerkules na may 38 puntos, 5 rebounds at 4 na assists. Sa ibang balita naman, matapos ang panalo ng Golden State Warriors laban sa Memphis Grizzlies noong Miyerkules ng araw, opisyal na silang nakapasok sa playoffs. Bilang ika-7 seed, makakaharap nila ang ika-2 seed na Houston Rockets. Bagamat may malaking bentahe ang Warriors pagdating sa karanasan sa playoffs, ang athleticism ng mga wing player ng Rockets ay maaaring maging hamon para sa Golden State. Kaya naman, mapapaisip kung babalik ba si Jonathan Kuminga sa rotation, lalo't 2 sunod na laro na siyang hindi ginamit. DNP, tingnan natin kung ano ang posibleng epekto ni Kuminga sa seryeng ito. Ang pinagmula ng sitwasyong ito, kagagaling lang ng Warriors sa 2 high-stakes na laban, una kontra Los Angeles Clippers noong Lunes at sunod kontra Grizzlies noong Miyerkules. Sa parehong laro, gumawa si head coach Steve Kerr ng nakakagulat na desisyon. Hindi niya pinasok si Kuminga. Bagamat kilala ang tensyon sa pagitan ni Kerr at Kuminga, nakakagulat pa rin na hindi niya ginamit ang isang manlalarong may ganoong kakayahan. Sa buong season, si Kuminga ang ikatlong nangungunang scorer ng Warriors, may average na 15 puntos sa loob ng 25 minuto kada laro.
Mula nang dumating si Jimmy Butler sa Warriors, bumaba ang playing time ni Kuminga sa 21 minuto kada laro at naka-average siya ng 12 punto. Gayunpaman, isang beses lang siya bumaba sa 15 minuto ng laro bago siya biglang hindi ginamit noong Lunes. Bakit kakailanganin ng Warriors si Kuminga laban sa Rockets? Walang duda, ang pinakamalakas na sandata ng Rockets ay ang kanilang athletic wing play na pinangungunahan ni Amen Thompson, Tari Eason at Dillon Brooks. Si Kuminga ay isang elite athlete at finisher na makakapagbigay rin ng solidong depensa. Kaya't makatwiran na bigyan siya ng maayos na minuto mula sa bench. Ang ibang wing players ng Warriors gaya ni Buddy Hield, Gui Santos at Brandon Podziemski ay maaaring hindi makasabay sa depensang dala ng Rockets dahil kulang sila sa athleticism. Bukod dito, kulang din ang Warriors sa shot creation maliban kay Stephen Curry at Jimmy Butler. Dito maaaring pumasok si Kuminga bilang karagdagang scorer, lalo na sa mga minuto kung saan hindi sabay naglalaro sina Curry at Butler. Ang tandem ni Curry at Kuminga ay nag-post ng plus 9.4 net rating this season na patunay na epektibo ang kanilang kombinasyon sa court. Pero gagamitin ba siya ni Kerr? Bagamat may lohika ang paggamit kay Kuminga sa serye laban sa Rockets, walang kasiguraduhan na bibigyan siya ng minuto ni Kerr. Sa katunayan, ang Clippers tulad ng Rockets ay may athletic wings rin. Ngunit pinili pa rin ni Kerr na hindi gamitin si Kuminga. Maaaring hintayin muna ni Kerr na malagay sa alanganin ang Warriors bago niya ito ipasok. Sa huli, malamang kakailanganin din ng Warriors si Kuminga sa seryeng ito, pero hindi pa tiyak kung kailan o gaano katagal siyang mabibigyan ng pagkakataon. Tinanong si Draymond Green kung ano ang palagay niya sa posibilidad na makatulong si Kuminga sa seryeng ito laban sa Rockets. Makakatulong siya, sabi ni Green. Magaling siya, ginagawa niya ang kanyang trabaho. Yan lang ang magagawa mo sa ganung sitwasyon, ang patuloy na magtrabaho. Magiging mahalaga siya para sa amin sa seryeng ito. Wala akong kahit anong pagdududa tungkol dyan. Ang hamon para sa kanya ay manatiling mental na nakatutok tulad ng sino man sa ganoong kalagayan. Pero wala akong duda na makakatulong siya sa amin sa seryeng ito. Mula nang makabalik sa lineup ng Warriors matapos ang injury, paiba-iba ang naging performance ni Kuminga. Pero nagkaroon siya ng ilang malalaking plays na nakatulong sa ilang laro ng team. Sinabi ni Kerr na pumili siya ng grupo ng mga manlalarong komportable siyang gamitin at tulad ng napansin ng lahat, hindi kabilang si Kuminga sa grupong iyon. Tinanong si Steve Kerr kung nakipag-usap ba siya kamakailan kay Jonathan Kuminga tungkol sa kanyang papel sa hinaharap at tumanggi si Kerr na sagutin ang tanong. Ayon sa isinulat ni radio host Mark Grandi sa X. Sa puntong ito, maraming nagtatanong kung ano ba talaga ang nangyayari at bakit hindi nabibigyan ng minuto si Kuminga sa mga pinakamahahalagang laro ng season ng Warriors, lalo na't pilit nilang tinatahak ang daan papunta sa playoffs. Isang kakaibang season ito para kay Kuminga at sa kanyang playing time at hindi pa tiyak kung ano ang magiging kinabukasan niya pagdating ng off-season, lalo na kung hahabol siya para sa isang extension. Pero ayon kay Green, siniguro niyang magkakaroon ito ng papel laban sa Rockets. Anong masasabi niyo dito mga kaibigan?